VRB Production proudly presents The Sea Line Adventure. Hello guys, mga kapogi at mga kalakwatsero. Dahil long vacation ngayon, eto nagkaroon kami ng time. Pupunta kami sa Sea Line. Exciting ang pagpunta rito dahil maganda ang tanawin pag mag-road ka. Lalo na pagka maaga. Kaya eto na, malapit na nga kami. Ito ang aming poging driver, si Engineer Allen. Ito naman si poging pasahero, si Engineer Rico at si poging buddy. So, magkukwento ko lang. Ito na nga at nandito na kami sa area ng Sea Line. Nag-high tide dito kagabi kaya merong mga tubig sa paligid. Pero kaya naman niyang daanan. Siguraduhin lang na pagka pupunta dito, ang gamit niyong sasakyan ay 4-wheel drive para hindi kayo mabalaho o tumirik. Ayan, ang daming ang mga tao. Yung ibang mga nanditong sasakyan, yung isang araw pa nandito yan. O baka bago mag-umpisa yung holiday, nandito na sila. Exciting, ano? Ayan ang land side. Diyan mo makikita yung mga sand dune. Ang nasa kaliwa naman, andito ang dagat. Dito kami magsiswimming mamaya. Ang sarap mag-driving. Kailangan lang magaling talaga yung driver nyo. Kaya napakapagaling talaga at napaka-talented ni Poging Allen, ang aming driver engineer. Ayan na nga, may dinaanan na kaming mga tubig na bumaba na dahil nag-low tide na ngayong umaga. At ito na, wow, sarap, tatalon na ako. Ayan ang aking unang tapak sa malamig na buhangin. Napakasarap sa paa at napakapino ng kanyang pakiramdam. Wow, ayan din ang sikat ng araw. Salukuyan pa lang siyang sumisilip. Ayan, picture-picture muna ang mga pogi. Nag-ayos pa kami ng aming mga buhok niyan. Siyempre, hindi kumpleto ang pamamasyal pagka hindi ka magsuswimming sa dagat dahil nandito nga tayo sa Sea Line eh. Kaya magbasta muna tayo ng ating mga aalmusalin. Napakasarap mag-almusal dito, lalo na tinatanaw mo ang magandang sikat ng araw. Ayan, hakot-hakot muna kami sabay ng mga pagpipicture. Napakasarap talaga pagka minsan pumupunta ka at ninanamnam mo ang kalikasan. Ang buhangin, ang dagat, ang araw, napakasaya sa pakiramdam. Bali, ito yung aming second part ng pagpunta rito. Yung una ay early morning drive. Ngayon naman, andito, magsuswimming na kami sa dagat. Siyempre, magpupunas muna kami ng ano ba ito? Anting-anting yata ito sa buhok. Dala ni Pogi Allen. At ginagamit na rin ni Pogi Reed. Kaya gagamitin ko na rin para siyempre may protection tayo sa ating mga buhok. Kailangan din natin ng sun protection para hindi masira yung ating mga kutis. Baka pagalitan tayo ng ating mga misis. Kaya kailangan lagi tayong safe. So, ito na nga, punas-punas, apply-apply. Ang sarap ng pakiramdam. Napaka-exciting talaga dahil malapit na kaming maligo sa dagat. Ayos na, nai-apply ko na. O, siguro magka-picture-picture muna kami. Siyempre, click-click-click ang mga papogi. Nag-flex pa ako niyan. O, kita nyo, kitang-kita yung mga taba at bilbil. Pero isang araw mawawala rin yan. Magsasawa rin yan sa katawan ko. Hehehehe. Dito naman tayo sa ating mga gadget. Masarap pagka meron kang mga ganitong gadget na pang snorkeling. Makakakita ka ng mga isda kung merong isda sa ilalim ng tubig. At syempre, kung madami ka mga sports activities, mas mag-enjoy ka pagka meron ka nito. Ito na nga, tinetesting na. Napakalamig ng tubig. Tubog muna tayo para makita natin kung papasok ka ng tubig. So, gumamit kaming tatlo ng ganitong mga paraphernalia para mas masaya. Balak din namin palang mag-harvest ng mga clam. Kahit hindi namin ito sea farm,
Pero pwede ka rin mag-harvest dito. Testing muna namin kung effective. Mukhang okay nga. Masarap gamitin. So, pre-practice lang muna namin dito yung aming mga snorkeling gadget. Ginagamay-gamay namin hanggang sa pumunta na kami sa medyo malalim. Dito meron na kaming nakakapa sa aming mga paa na mga clam. Sa atin, tulya. Itong plastic na to, dito namin nilagay yung aming nakukuhang mga sea clam. Hindi ko na nakuhanan ng picture tsaka video. Pero nung pagkatapos namin mag-swimming, napuno namin yung plastic na yan. So nakakatawa talaga. Bakit kaya sa Pilipinas hindi ka makapulot ng ganitong mga clam pag naliligo ka sa dagat? Siguro epekto na rin yung pagka madumi na ang karagatan, nawawala na yung mga naninirahan dito. Kaya enjoy lang kami dito, kapaka-pa kami, mga ilang minuto hanggang mapuno na namin yung aming lalagyanan at picture-picture muna. Paalala nga pala, pagka kayo magpipicture at magdadala ng mga gadget, kung hindi waterproof ang inyong camera, ingatan ninyo at baka malaglag sa tubig. Sayang naman. Siyempre, pagkatapos mag-swimming, picture-picture muna ang mga pogi. Napakasarap talagang maligo sa malamig at malinis na tubig ng dagat. Tsaka ito nga pala, healthy rin to sa katawan ng tao. Kung malakas ang loob mo at mahilig ka sa thrill, itong lugar na to bagay sa'yo. Sand dune bashing or sand bashing ay isa sa mga activity na pwede mong gawin dito. Medyo na-excite na nga ako kaya parang feeling ko mapapasayaw ako. Isang step yung ginagawa ko na yan. Step yan sa inline skate. Nagagawa ko pa rin dito sa buhanginan sa sobrang excitement. Kaya malapit na. Puntahan na natin. Let's go! Ito na nga, bumabaybay na kami papunta doon sa mataas na bundok ng buhangin. Magaling talaga ang aming driver. So, ito na kami pagkatapos namin maligo. Fresh na fresh at excited. Ito yung mga camper na nag-overnight. Ito na, bumabaybay na kami papunta doon sa taas ng mga buhanginan. Nakakatakot pala to. Akala ko simple lang pagka pinapanood, pero pagka ikaw na yung nakasakay, hindi mo malaman kung saan kakakapit. Pero napakasaya. Dapat nga pala na magaling talaga yung driver. Ito nga, nakarating na rin kami sa taas. Iba rin yung pakiramdam pagka nandito ka na sa taas dahil maganda ang makikita mo. 360 degrees ay napakaganda ng iyong makikita. Puro buhanginan at dagat. At napakasarap sa pakiramdam dahil kahit pa paano nakarating kayo ng safe dito sa ibabaw. Madami rin ditong mga enthusiast na nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Ito nga, madami kaming nakita. Masarap din bumaba ng sasakyan at magpatakbo-takbo ka na parang bata dito sa paligid dahil napakapino ng buhangin. Napakasarap ng hangin at napakaganda ng tanawin sa paligid kapag nandito ka sa taas ng buhanginan. At napakarami rin mga activity ang pwede mong gawin. Pero syempre, habang ginagawa mo yun, huwag kakalimutan ang picture-picture at video para meron kang magandang pang Instagram. Ito, may mga nakita pa kami mga sa sandbashing. Iba-iba yung gamit nilang sasakyan. Kahit wala ka namang ginagawa, tumatanaw ka lang, napakasarap din namnamin ng paligid. Kaya enjoy what your eyes can see, ika na.
naman kami, busy in action sa pag-picture at sa pag-video ng kapaligiran. Napakasaya. Sulit na sulit pagpunta namin dito sa taas ng buhanginan. Ito naman si Manong Arabo. Pabalik-balik siya, papanik at bababa doon sa tuktok ng buhangin. Mukhang kinakabisado na niya o kabisado na niya ang pagmamaniobra. Kaya shout out sa'yo, Sadiq. Ang galing-galing mo. Kaya ito na kami. Pabalik na rin kami. Natapos na yung aming Tanawan, Batangas activity. Pero kahit pabalik ka na, yung excitement ay tuloy-tuloy pa rin dahil siyempre bumabaybay pa rin kayo sa buhanginan. May pababa, may pataas, kailangan pa rin ang expertise ng inyong driver. Maganda talaga ang paligid at hindi nakakasawang lumingon sa kaliwa at sa kanan. Mangangalay ka lang sa pagkapit dahil matagtag. No, yan, pogi-pogi pa rin kami. Meron nga pala kaming nakakita doon ng mga grupo ng mga kababaihan na nakasakay sa camel. At meron din kampo sa ibaba kung saan nagpaparenta sila ng mga camel. At syempre, pagkatapos namin mag-sun bashing, hindi mawawala. At ito na yung mga picture ng aking mga kasamang kapogi.